Dungan kita magabasa sining tatlo ka bersikulo. Let us all read this together. 2 Corinthians 4:16 to 18. Okay, ready? Nakita na? Ara na? Kung ara na nakita ninyo, you say amen. Okay, dungan kita. 2 Corinthians 4:16 to 18. Ready, start. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Why we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ginoo, salamat gid sa imong pag-remind sa amon mga kabuhi karon nga adlaw nga sa pulong nimo nagahambal ikaw nga mga butang nga amon makita o malagigid lamang. Apang ang butang hindi na makita, nga makita lamang sa mata sa among pagtuo, amoy ni nagapadayon. Kag nagapadayon sa walay katubtuban sa kalangitan. Diin kami magapuyo kung ikaw Ginoo magkariliwan sa pagkuha sa amon. Salamat sining adlaw, gamasimba namon ikaw. Pagi sa pagpamalandong sining mga pulong. Sa ngalan ni Jesus, amen. Si Apostol Pablo diri nagahambal siya sa mga butang sining kalibutan. Kay silinya diri hindi kita dapat magkapunaw. Mo anong busilingon hindi kita magkahadlok. Kita magkapunaw nga nawad-an kita sing paglaom. Kay bisan silinya diri sa bersikulo 16 ang aton outward man perish. Ang atong sasagwa pala ni, atong alawas, nagamasakit, nagaamat-amat hina, madula na sining kalibutan. Of course, our outward man is going to perish. Madula na ni. Madula in the sense nga padulong ini siya sa lulubngan. And then, pero siya the inward man is renewed day by day. Ang tao, yung tao nga nag-istada sa sulod is renewed day by day. Meaning, bago siya, adlaw-adlaw, gabago, tubtob nga madagatan niya ang himaya. And so, sila sa verse 17, kaya nga aton nga light affliction, aton mga mamag-an, mga magamay, nga mga kasisitan nga ini, is but for a moment. Nga ang natawag niya ni nga magamay, ang mamag-an lang ni, ang mga affliction, mga kasisitan, mga problema, mga kasakit. Tungod kay, hindi mo makumparar ini sa glory ng ihimaya or sa glory ng i-reveal sang Diyos sa aton. Which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. And then sila niya, while we look not at the things which are seen, samtang nagatulog kita sa mga butang makita, samtang wala kita nagatulok sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga hindi makita. Kaya mga butang nga mga makita, agi lang ni. Apang ang butang nga hindi makita, nagapadayon sa gihapon. Sa sining kalibutan, mahapos nga mabugatan ang tao. Mabugatan ka sa natawag-aton balang mga problema sa sining kalibutan. Do ginadala mo sa imong kagalingon, ang mga kabugatan diri. Imbes kung tani nga mangin optimistic ka, mangin positive ang imo paglantaw sa palabuton. Daw ginbutong ka sa kabugatan, kag mga responsibilidad, kag mga problema, mga kagamo, ano na lang da. 6,000 different thoughts ang nagasulod sa pangunawa sang tao nga nagadisturbo sa iyong kabuhi. So, sa nagatulog kita sa atong kabuhi subong, take for example, subong ni, no, atong kahimtangan. Sa Martes naman siguro, masaka na naman ang bili sang krudo, sang gasolina. Amak mo 4.80, saka niya. Dugay-dugay, may mo na siguro 60. Basi mas tinta siya. I don't care. Kaya hindi tayo dapat magkabalaka siya, no? Nga man. Kaya tungod, mabuhi mangyapong kita siya. Kung magsaka mo na sa 1,000 litro siya, di ko hindi ka magbiyahe para ngaway kagastuhan. Oh. Nabuhi man ko sa una diri, ngaway mo ko sa salakyan.
Bisiklita man ako sakyan. O nag-exercise pat mayan. Hindi ka magkabuli-pabulima. Kung hindi mo masalangan, untat ka dain. Hindi ka magkabalaka, maghimod o sina. Nga himod o katapusan sa imong kabuhi. Di karon nag-intra naman si ang Amerika, no? Nagdeklara na si President Trump. Maintra sila sa gera sa Iran. Intrahan nila na. May mga B-2 bomber to padala to, ano mga bomba ng karga nila dadyan. Di ang nahadlokan ko, o luway mo ko nahadlok ko para sa mga tao nga maapektuhan sini. Ako yung ikamadlok. Ang kadlukan mo sini nga mag-intra ang Russia kag China. Kag magpadala man sila sa ilaman, apinan nila ang Iran. Kay ginapinan nila ang Iran halin sa unang panahon amo na nga nagsanga. Naglaba sungay na sang mga komini, sang mga diktador, sang mga pungsod, nag-anto sa mga tao sina. Kung mo studyohan ang kahimtangan sang Iran. Siya among gisuporta sang mga rebelde na. 3 ka letter H, Hamas sa south, Hezbollah sa north, Houthi diri sa west, mga Yemenites. Muna suportaran sa Iran, muna silang gahatag ang financial kag mga armas para girahon ang Israel kay luyag nga papason ang relasyon sa Israel. Amo na ang gusto sang unang panahon sang isang ka prime minister sang Persia nga mo ng Iran nga papason ang tanan nga mga Hudiyo sang panahon nga si Queen Esther dito sa trono nga siya mong queen. They want to annihilate the Jews. Amo nang tuyo nila nag-ignite liwat inang handong sa mga Persians or mga Iranians nga papason dulaon sa nawong sa kalibutan ang Israel. Do you have to worry? Amo nang tulokon tabla, amo nang kabalakan ta? Hindi. Kaya nga agi lamang na sining kalibutan. Kay siling sa balang kasalatan, hindi kita magtulok sino ang buta nga umalagi lamang. Hay ano man tulokon ta? Ang buta nga eternal. Agi lamang na ang mga nasyon sa kalibutan ngayon. Agi lamang ng nasyon sa Pilipinas, sa Amerika, sa Iran, sa Israel. Agi lang. But there is a city nga magpabili, nga mga tulokon ta, nga isaran sang tao. Amo nang nakita diri ni Abraham sa Hebrews chapter 11, verse number 10. Sa Hebrews chapter 11, sa verse number 10, nantawan niyo kung ano nakita diri ni Abraham. Si Abraham, muna siyang amay sa mga Hudiyo, kag gina-claim ni siya nga amay sa tanan ng mga Arabo o kung mga Muslim. Diri sa Hebrews chapter 11. There is a verse number 8. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. Mapagi sa pagtuo si Abraham, sige tawag siya nga magwa sa lugar diin siya magkadto sa lugar nga magapanubli siya dito, nagtuman. Nagwa siya sa iyang lugar, sa Ur of Chaldees. Nagtuman sa Diyos. Wala sa kabadlo, wala sa katultol, kundi sa makadto. Basta naglakat lang siya. Kita sa una, ang mga boundaries sa mga kapungsuran na, among mga dlagkong suba. So, kay dito siya sa tiilan, sa Euphrates River, sa Babylon, sa Ur of Chaldees. So, siyempre, dito sa Mosoy. Ginusoy siya hasta nga ginabalan sa Diyos, this is it. Dito sa duta nga ginaysaran nila ang Bethel o ang puluyan sa mga Israeli noon subong. Di by faith gintuman niya ang Dios. Why sa kabalo din sing madto? Now verse 9. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Now what's this? Bantayan niyo, verse 10. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Dito na siya sa cradle of civilization, sa Babylon. Mauswago na ang syudad. May syudad na, mauswago ang mga tao dito nga nagapuyo. Ur of Chaldees, kilala ang lugar sa unang panahon. Nga abayaan niya pa to. Kamay na pangita siya, sila sa balang sulatan, isa ka syudad, ng istaran niya, nga wala paghimuha sang kamot sang tao. Ang builder, ang nagbutang sang pundasyon, kang nagpatindog sini,
Diyos. Busilingon ang mga syudad, kung mga banwa, ang mga puluyan sang tao sa duta, hindi na yung Diyos na matindog. Tao lamang na. Those are the kingdoms of men. Pero ang Diyos, may syudad siya. Hindi ba lang syudad nga ini, natawag natin nga, the new city, the new Jerusalem, new heaven, new earth. Amo na tulok niya. And yet, siya magapanubli sining butang. Kaya aton, ano mag-apekto sa aton? Wala, sang butang sining kalibutan, dapat nga magguyod sa atong kagulingon, balatyagon, nga daw itanom ta aton nga panguna-una diri. Bangod nga sila diri, ang mga balay naton, no? Nahuman sa balas, sa bato, sa salsalon, sa concrete, sa sin, or sa mga anong mga materials, temporaryo lamang na. You're not going to dwell in your house forever. It will burn. Masunog na. Kita mo tong missile paluparon sa Iran. Isa ka hospital. Disintegrate. Ang makuna. Muman ang asod-asod ng mga fighter plane or jet nga mga sang Israel. Asod-asod mga panghulog. Sunog ang mga syudad. Hamak mga pinagbuday ng tao na, sunugon lang. That's it. Gahambal siya, temporary lamang tanang butang sining kalibutan. Kung maglapuyot ang gamot dito, kagmapiktuhan ng Pilipinas, may pagtuhan kita, ano lang taon ta? Lang taon ta ang tingog sang Diyos, nga magasinggit siya sa kawaan, come up hither. Nga manaog ang Diyos, sa mabasko ang tingog, kagkuhaon niyang mga buhi, nga nagtuo sa iya. Banawon ng mga tumuluo nga nagkalamatay. Because this is not our place. Di ba sa kasalatan? For our citizenship is in heaven. Hindi kita iya taga Pilipinas, we are in heaven. Hindi kita iaton di sa atong syudad. Dito yang atong syudad lang. Let us focus our mind sa mga butang nga mapabilin gyapon because we will be there before you know it. Kuha kita sang Ginoo. Hindi ta magbalaka. Subong nga daan, kumabot ang Ginoo. Imagine, kung magabot ang Ginoo, may rapture, banaw sa Ginoong klamatay, si Ma'am Gemma, dala niya duha kabataan niya, dala sa langit. Si K.R. Cristianon, dala sa langit. Upod magyapon ko mo dito. Si Brother Paul, si Cassie, bata yung gamay, si Jangjang, tanan sila na isa sa hilikoton sa Diyos, Kristohanon, naluwas, upod magyapon sa langit. Why worry? See? You only worry if you do not have Jesus Christ in your heart. Amo na. Hindi ko mabalaka. Kung ano matabo sining kalibutan, kay magkakita na magyapon kamo at the grand reunion in heaven. Why? Because we look for a city. Kapangita kita sa siyudad, dalong kita sang Diyos, hindi kita magpabilin sining kalibutan. Isa pagkikita natin din, ang sitwasyon naman ni Moses. Diri naman sa Hebrews chapter 11, verse 27. By faith, Moses, what did he do? He forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him, now notice this, who is invisible. Choosing rather to have suffered affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto him, unto the recompense of the reward. Ang busilingon diri si Moses, mataas nga poder kuntani ang iyang pagpungkuan. He could be the next emperor of Egypt. Kaya anak siya, adopted siya nga anak sang prinsesa. Tiwala sang isa nga may, right nga manubli dira, kundi ang sa ilang pamilya. Sang panahon, nga sa diin, gintawag sang Diyos siya, nga hilwayon ang mga katawan sang Ginoo, ang Israel sa Egypt, sa sulod sang sobra 4 kagatos katuig. For more than 400 years, esklabo sila sa Egypt. Nabatian sang Diyos sa langit ang mga paghibi, pag-ugayong, pag-antos sa mga katawan sang Israel. So, tanan ginplano sang Ginoo.
Nga sa kadamo sa mga kabataan, nga ginpanglumsan, ginpangmatay, ginpagtuhog sa mga espada sa Egypt, naluwas si Moses, ginbutang sa iyang iloy, sa isa ka basket, kaginpaanod sa suba sang Nile. Nga mo man, nga adlaw, nagdulhog dito ang prinsesa, kaya nakita niya, may nagutaw-utaw nga basket, ginsugo niya iyang mga dama, kuha dito. Ginkuha nila, kaya nasapan lang, nga gayom-yuhom ang bata, nga si Moses. Yes, sigurado gid ining bata, iya sa mga Hudiyo. Nakita man sa iyang utod nga si Miriam, ginpulot na sa prinsesa ang iyang manghod. Wala yung mabayaan nga anodon to sa kakaunong buhaya. Yung uli, sila niya nagpaabot sa prinsesa niya, mahal nga prinsesa. Gusto mo bala ang nani, sining bata? Yes. Gusto ko may nani. Gilayo yung tawag yung nanay niya. Mismo ang nanay ni Moses ang nagpadako sa iya sa palasyo. Kita mong kamot sang Diyos. Kaya ang Diyos gali may plano siya nga ining bata nga ini nga ginhaboy. Amo magahilway sa ako magkatawhan from the land of Egypt. Pero hindi naman nakita ni Moses. Wala yan nakita na ang Ehipto nga siya maghari da. Bisan siya may legal right, may royal right nga maghari dira. Wala niya, natulok na. Sila niya digin, pili niya nga mag-upod sa katawan sa Diyos nga mag-antos. Siyempre mag-antos. Inforsook niya. Yung sikwa niya, notice yung sikwa niya, he forsook the riches of Egypt. Ginsikwa niya ang kamanggaran sa Egypto. Ginsikwa niya ang kalalipayan sa Egypto. You know, Egypt is a type of the world. Bisan di ka makatos belang sulatan, basta maghambal kang Egypt meanings world, kalibutan. Ginsikwa niya ang manggal sa kalibutan. Ginsikwa niya ang kalalipayan sa kalibutan. Ginatubang niya, ginako niya, ginhambal niya, unungan niya sa pag-antos sa katawan sa Diyos. Kaya may nakita siya. Ano nakita niya diri? For he endured as seeing him who is invisible. Nakita niyang Diyos nga nag-promise sa iya nga magapuyo ining makatawhan ko sa duta ang ginsaad. Natulok niyang Diyos. Nakita niyang Diyos sa kabuhay niya. Amo na ko nga ang hambalang balang sulatan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sige ni Jesus, tana atong tulokon. Nga mo nag-umpisa sa atong pagtuo. Sige ni Jesus, ang nag-umpisa sa simbahan natin diri. Kung ano man kadugay, pila pa katuig, mag-exister ang simbahan diri, I don't know. All I cares is what we must serve Him right now. Kung diin magita. Nakita niya, di mo makita mong Diyos. Kasi hindi mo makita ang Diyos kung wala ka sang mata sa pagtuo. Only the eye of faith. Munang sense nga spiritual. Kung may 5 senses kita, sang physical, hearing, smelling, taste, touch, mayara mo kita nga mata. Sang pagtuo. Ha? Kung nagabasa ka ng pulong sa Diyos, you see God in His Word. Ay, amo galini ang ambal sa Diyos. Amo ning pulong niya. Tiyamoy na, kung katulog ka sa Diyos, katulog ka sa pulong sa Ginoo, hindi ka ma-discourage. Kaya kung matulog ka sa pastor, ma-discourage ka. Matulog ka sa mga membro, ma-discourage ka. Matulog ka sa iba ng mga tao, ma-discourage ka. Matulog ka sa imong utod, matulog ka sa imong ginikanan, matulog ka sa imong kabataan, ma-discourage ka. Pero kung magtulog ka sa invisible nga Diyos, makita mo ang Diyos sa imong kabuhi. You will not be discouraged. Kaya mo nakita mo? Si Apostol Pablo, may nakita man siya. Sa nagpadayon siya sa paghikot sa hilikoton sa Diyos dito sa Asia Minor, dito sa Eurasia, natawag. Nakita niya ang mga katauhan. Especially diri nakita niya ang mga katauhan sa Greece. Ang Greece, ano ba ito? Ang Germany, ang ibang mga nasyon, magabulig sila. Iban dito nakadto sa Israel agod nga patyon kalayo. Muna niyang bulig niya. But na-mention diri ang Greece atong pagtuon sa Acts chapter 17 verse
16. So verse 16, and now while Paul waited for them at Athens, munang kapital at this time sa Greece, his spirit was stirred in him when he saw the city holy given to idolatry. May nakita siya yung alain. Nakita niya ang pagtawag sa Diyos sa kabuhi niya. Nakita niya ang gahom sa mga balita ang nagluwas ang kabuhi niya. Siya sa doanay traidor, siya doanay managpatay, siya naghakos ng dako nga havoc or kalaglagan sa mga tumulo sang Diyos. Now gin-change sang Diyos. Nakita niya na. Amo na gibutangan sang Diyos ang kabugatan nagibuson niya nga gipadala sang Diyos sa pagwali sa mga balita sang bugay sang Diyos sa Ephesus, sa Smyrna, sa Thyatira, sa mga Asian minor areas, sa Turkey, sa Constantinople, hasta dito sa Athens. Karon sa Athens siya. Nakita niya sa Athens, sa mga tao diri, well-educated. Di ba? Edukado ang mga tao sa Athens. Dira na halin ang mga Greek philosophers. Pythagoras, Aristotle, sino mga Greek philosophers. Dito mga tao, nakita ito. But you see, wala nakita ang kaalam nila. Wala sa na-impress sa ilang kaalam. Rather, nakita niya ang ilang kapobrihon sa ilang idolatry. Kaya everywhere makita niya, ayan sa sining syudad, makita man nato ang kagahod. Kung gabi, malagaw kada. Mabatian mo ang kagahod sa basketballan, siya sa stage, may mga show, may presentation da, mga sinaut-saut, kung ano mga ara dyan, makita mo na. Mabatian mo. But is that all you can say? Amo na nga, hindi ko ipalagaw sinang mga butangay na. Kay ang kagahod, ang noise, ang shows, makita niyo mo da, ang mga sininggit sa mga kabataan, sa mga tauhan, ang pag-enjoy sa mga tao da. I do not enjoy. Because deep down in my heart, I saw that there are so many people who is going to die and go to hell. Why? Because they are given to idolatry. Amo na nakita ni Apostle Paul. Nakita niya ang ilang devotion. Huh? There is a verse number 23, when I passed by and behold your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore the ignorantly worship. Him declare I unto you. Siya, nakita niya diri, sila niya, 99% sa mga tao diri sa Athens are educated, matriculated, but religious. Religious, but lost. Because they are given over to this idolatry. Tiyan mo na naglabugay sa tagibusoon niya. Amo na nag-convex sa tagibusoon niya. Na hindi kita dapat maging lax. Hindi kita dapat may indifference sa kahimtangan sining mga tauhan. Nakita mo mga tao na nagasimba sa mga syudad, sa mga banwa, sa mga jungle, sa ngalan sang reliyon, but without the Lord Jesus Christ. Amo na kung tani ang aton nga makita sa kabuhi. Makita naton ang syudad nga ginamon sang Dios. Makita naton ang Dios nga hindi makita sa madamo. Wala ni sa gahambal nga may hallucination ka nga makita mo ang Dios. Now we are talking about seeing God in His Word. And then makita ta ang katauhan sining kalibutan who are lost, they are dying, and are going to hell. And then, yari nakita ni Noah sa chapter 11, verse 7. Sang Hebrews 11. Ini silang mga katawan sang Diyos. Nagpabilin sa hilikoton sang Diyos. Dito na sila sa poder sang Diyos.
Kay nakita nilang Diyos, nakita nilang syudad, ang ginawan sa Diyos, nakita nila ang kabugatan, nga gusto sang Diyos luwason ang mga tao sa kalibutan without hope. And then there is Hebrews 11 verse number 7, si Noah, mo nakita niya. The verse 7, by faith Noah, being warned of God, of things not seen. Ginpaandaman sa sang Diyos sa mga butang nga wala pa makita. As yet, pero sa wala makita, he moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world, and became the heir of righteousness, which is by faith. Si Noah sa piyagabayan sa unang panahon, sa nagabuad, nagadamo ang mga tao sa kalibutan, according to Genesis chapter 6, verse 1, the mind of man, the imaginations of man was only evil continually. Wala untat-untat, wala pa huway, nga malaot. Ang ginapanumdum sang tao. Matulog siya, dalaya ang kalautan ng pangunauna. Mabugtaw siya, kalautan ng pangunauna. I-execute siya ang kalautan sa pangunauna niya. Gadamgo sa kalautan. Continually. But Noah found grace in the eyes of God. Si Noah sa tanan ng mga tao sa kalibutan nakakita sang bugay sang Dios. Nga nakita niyang bugay sang Dios, bangod ang Dios na hambal sa iya, I am going to punish this earth. I am going to judge this earth. I repented that I made man, siling sang Dios. Therefore I am going to judge this earth. Hokman ko ining kalibutan. Ang Diyos nga nagtuga sa mga tao sa ining kalibutan, amo man ang Diyos ang siling, hokman niya ang mga tao sa ining kalibutan. Kay bangod malaot lang tanan ang pangunahuna sang tao. Nga nagdangat na sa presensya sang Diyos. I'm not saying ako ikaw maghuna-una sa malaot, nga wala nagadangat sa presensya sang Diyos, but everybody. You see, ang naluwas lamang sa anaw, si Noah. Asawa niya. Kag ang iya nga, 3 kabataan, ila mga asawa. Wala po. But that's okay. Kay bangod nga, magabuad naman sila liwat nga 8. Mag-upisa sang bag-o nga henerasyon sang tao sining kalibutan. 8 will start the new beginning. Kaya nakita ni Noah ang judgment nga mag-abot. Don't you know nga ang Diyos may paghukom nga mag-abot? Ang mas severe, masakit nga paghukom niya, ibubo sining kalibutan sa Great Tribulation. Paghukom na sang Diyos. Kaya satag sa katapusan, every time nga matapos ang dispensation sang Diyos, it is followed up by a judgment. Tikwaon sang Diyos ang mga tumulo sa kalibutan. Banhawon sang Diyos ang nagkaramatay Kristo. Ibulos niya ang paghukom niya sa kalibutan. Kapito katuoy ang kangit-ngitan. Maiwat, mabudlay, nga maluwas sining panahon. Dakong pagpasalamat because we are not looking for that wrath, for that judgment of God. Ang natulog ta amo nga hilwayo kita sa Diyos, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Amo nang natulog ko iya? Amo nang natulog mo? Amo nang nakita mo sa imong kabuhi? O kung ang ginatulog mo, palaabuton sa imong kabataan nga high school, college, maubra, may kwarta, amo na nakita mo? Matabo lang na, mahimo lang na, gihapon because we do what we do sa mahimo naton sa bugay sang Dios. But at any moment, that can change. Pwede yung taton sang Dios na. Pwede nga itapnaon sang Dios ang gira-gilayon. Nga hindi na mag-extend, hindi na himong World War III. Pwede nga tapnaon sang Diyos. Pwede man itugot sang Diyos. Pwede man nga samtang ginipreparan kalibutan for a World War III. Kuhaon sang Diyos sa mga tumulo. Di mangin ano kita? Mangin mahimayaon kita. Amen. Hindi kita magkabalaka na sa mga butang sining kalibutan. Hindi na kita magkabalaka pa sang balayran, tas salakyan, balayran sa balay, balayran. Way na. Di Kristo sa ibiling problema sa Kristohanon sining kalibutan. Because
Noah saw the coming judgment. And then katapusan diri si Elisha. Kita natin diri si Elisha, may nakita man siya. Diri mismo sa 2 Kings si Elisha nga alagad sang Dios nga propeta nga nagbulos sakay Elijah. Sa 2 Kings chapter 6 verse number 13. Second Kings 6, verse number 13. And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Nagambalin diri siya nanangod sang propeta, nga alagad sang Dios. Asa dira sa verse number 17, Therefore sent he thither horses and chariots and great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early, had gone forth, behold, an host compassed the city, both with the horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open the eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain full of horses and chariots of fire around Elisha. Ang propeta nga si Elisha, ngayon dakop, kay tungod nga naaki ng isa kahari sa Syria, ginpadala, yang mga soldadusan, mga kabayo, kahinga, linibo ng mga kabayo, mga karwahe, sa siyudad sang Dothan, gilibutan nila siya, dakpon siya, si Elisha, isa lang, kagaya nga, servant, ayang sulgoon, nakita, sang nagdulog sila sa pagkaaga, nakita sang iya sulugon. Niya, oy, agalon. Galibot lang. Doon may imagine mo lang na, mga Indians, no? Galibot. Kung may ara sila nga ilusubon, nga isa ka kaaway. Dulum lang nga mga kabayo, kag mga karwahe. Niya, ano mahimo ta? Patay na ta sinay. Dito kag si Elisha nang muyo. Kinuo sila niya. Boksi man ang mata sining ulipon akon. Nga makita niya nga sila gamay lang ang parar sa amon nga nag-upod sa amon. Greater is He that is in you than they that is in this world. Damo ta problema? Damo ta sang nadukan? Gamay lang na. Dako siya nga upod sa imo. Dito kag pagbukas ang mata sang ulipon ni Elisha, nakita niya kalay, horses and chariots, hindi material kag physical ng kabayo, gakalayo. Kaya ni mahadlokan ang mga kaway, kalayo ng ran lang, kalayo ng mga kabayo, kalayo ng karwahe. Dito kag na hilway sila sa kahadlok, hinilway sila sa kamot sa mga kaway. Don't you know, nga ang mga Kristohanon, according to the Word of God, na-assign sang Diyos sa isa ka Kristohanon ang angel. Isa ka manugtunda nga nagabantay sa imo. Because angels are, ministering spirits of the heirs of salvation. Ang mga anghel nga padala sang Diyos nga magbantay sa akon, mabantay sa isa sa inyo, sa mga manunubli sang kaluwasan. If you are saved, you have a good angel nga nagabantay sa iyo. Kagina siya is more than enough nga magprotektar sa imong kabuhi. Hindi lamang na, God Himself dwells in us.
ara sa aton tigibuson, ara sa sulod naton, why worry? Kung makita ta lamang na sa aton kabuhi, dayawon ta ang Dios. Ano nakita mo? Nakita mo ba ang kamot sang Dios? Kung ano man ginagyan mo sining kalibutan? So dapat dulaon tang natawag naton nga bugal ang self-esteem kag ang pagpaninguha sa kagulingon ta nga kita ang magsulbar sa mga problema kag mga sitwasyon sa pangabuhi. Let us allow God na mag-control sa aton kabuhi. Ginoo, salamat gid kay ikaw ang buhi nga Ginoo namon kag Dios nga nagapuyo sa among tagipusoon. Nga kung ano man Ginoo ang matabo sining kalibutan, even if this world is going to come tumbling down, ara gihapon ikaw Ginoo nga pagkikupod sa amon kag magtuman sa imong premisa, hindi kami pagtugutan nga mapaidalom sa kasingkal nga magabot. Gani Ginoo pangamuyo kami ang kabay pa magmalig-on ang mga pagsalik pagtuo sa promisa sa imong mga pulong. Salamat gid sa mga pulong nimo sa ngalan ni Jesus. Amen.